Sniper o shotgun? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Bago po tayo magsimula, gusto po munang batiin si Sir Gary Damasco, Annalyn RG, and Christina Guillermo. Mga nakikita po sa comment section. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nagko-comment. Na-appreciate ko po yung inyong mga encouragement. Now, yung topic po natin ngayong araw ay may kinalaman po sa limited atonement. Now, yung atonement po, isipin niyo po, pagliligtas ng Diyos. Pag sinabing limited, ibig sabihin, nakafocus lang sa isang grupo ng tao, sa mga taong pinili ng Diyos. Now, babasahin ko po muna ito para sa gusto ng malaliman na definition or concept. Tapos po, magbibigay ako ng mga simpleng paliwanag. Limited atonement, better understood as particular redemption, is the Reformed doctrine that Christ's death was specifically intended to save the elect, those whom God, in His sovereign grace, chose before the foundation of the world. This doesn't mean the power of Christ's sacrifice is limited. It is infinitely sufficient. Importante po yan. But that its saving effect is intentionally applied to a particular people. Jesus did not merely make salvation possible for everyone. He actually accomplished salvation for His sheep. This truth magnifies God's grace and secures our confidence in the cross. It truly saves. Now, yung concept po ng limited atonement o mas magandang tawagin nating particular atonement, ibig sabihin po niyan, nung niligtas ng Diyos yung tao, specific, ibig sabihin ikaw mismo, nasa isip ka niya, particular, yung church mismo, yung body of Christ, yun mismo yung niligtas ng Diyos nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo dun sa krus. So, may mga views po kasi na nagsasabi na ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa lahat ng tao. Meron namang nagsasabi na ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay specifically for the church. Now, naintindihan ko na magkakaiba yung opinion ng mga Christians patungkol dito. Pero dito po sa devotion natin na ito, gusto ko lang po siyang gawing practical na maisasabuhay talaga natin. Bagamat malalim yung talakayan natin sa mga devotions natin paminsan-minsan, goal ko po na maging practical. At the same time, nauunawaan natin yung mga konsepto sa Biblia. Now, sabi po dito sa Matthew chapter 1 verse 21, "She will bear a son, and you shall call his name Jesus. For he will save his people from their sins." Pansinin niyo po itong verse na ito, sinasabi rito na ang ating Panginoong Jesucristo nung siya'y pinanganak, yung purpose ng pagkakatawang tao niya is to save His people. Not all people, hindi lahat ng individuals na ipinanganak sa buong mundo, sa lahat ng pagkakataon, yun yung gustong iligtas ng Panginoon. Sa halip, He will save His people, specific, particular, from their sins, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Again, sabi dito sa John chapter 10 verse 14 and 15, sabi dito, "I'm the good shepherd. I know my own." Sa Tagalog po, kilala ko ang sariling akin. Ibig sabihin, si Jesus Christ, nag-mission siya, namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo para talaga doon sa kanya. Ano yung sa kanya? Yung kanya mga tupa. And sabi po rito, "And I lay down my life for the sheep." At binibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. So specific, para lang talaga sa mga tupa ng Diyos, yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Hindi para sa lahat ng tao, kundi para sa mga tupa. And then Acts 20:28, sabi rito, basahin ko po sa Tagalog, no? "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos." So, namatay ang ating Panginoong Jesucristo para sa iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ibig sabihin, yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo dumanak doon sa krus ng Kalbaryo para talaga specifically sa church, sa body of Christ, sa mga mananampalataya. So, sinasabi ng ilan na ito ay specific, hindi para sa lahat ng tao, kundi para sa mga pinili o para sa iglesia o para sa kawan o mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo.
Now, may dalawa pong opinion dyan. Kaya po, ang tanong ko rito, sniper o shotgun? No? Yung pag-ibig ba ng Diyos ay shotgun para sa lahat? No? Yung pagliligtas niya para sa lahat pero effective lang. Yung shotgun kasi minsan, ano yan yung isang bala pero ang daming laman sa loob. Ang daming pellets. May 6, may 8, merong 200 pellets, merong kulang-kulang 600. So isipin niyo yan, pag isang putok, parang sinabu yan Parang sumabo yung bala. Na yung sniper, isa lang talaga. Sinisipat mo talaga specific. So ang tanong, yung pag-ibig ba ng Diyos, parang shotgun? Sinaboy ng Diyos, bahala na kung kanino tumama? O specific na pinili ka talaga niya? Hindi niya pinili lahat, kundi ikaw specifically pinili niya. So parang sniper o parang shotgun na sinaboy ng Diyos yung pag-ibig niya, bahala na kung kanino tumama o sino mag-respond. Now ako po, kung ano naman po ng opinion natin, pananaw natin, yung saan tayo na-convince sa Biblia, para sa akin, minor lang naman. Hindi naman siya ganun ka-big deal. Pero ako, paniniwala ko po ay sniper. Specific, pinili ka talaga ng Diyos. So ito po yung ilan sa mga katuruan natin. God chose to love you unconditionally even before you were born. Ibig sabihin, bago ka pa ipanganak, pinili ka na ng Diyos. God chose to love you, inibig ka na ng Diyos nang walang kondisyon. Walang kondisyon. Hindi ka niya binigyan ng kondisyon na mamahalin kita kung magpapakabuti ka. Hindi ganun Mamahalin kita without condition. Kasi even before you were born, minahal ka na ng Diyos Number 2, Jesus died specifically for you and for the church, not for all people, to save you 2,000 years ago. Ibig sabihin 2,000 years ago, kasama ka na sa plano na tutubusin ng Diyos. Kasama ka na sa ibigin ng Diyos. Kasama ka na, sinisipat ka na ng Diyos na ipapanganak ka kung kailan ka pinanganak. Kasama ka na sa tutubusin. Kasama ka na sa minahal ng Diyos. Inisniper ka na ng pag-ibig ng Diyos. At talagang tatamaan ka ng pag-ibig ng Diyos. At pagtama sa'yo ng pag-ibig ng Diyos, mapapalingon ka sa nag-sniper sa'yo at mai-inlove ka sa Kanya. Ako po, doon po ako convinced, no? Now, kung iba-iba po yung pananaw natin patungkol dito, that's fine. Hindi naman po malaking doktrina na maapektuhan yung ating kaligtasan, no? So, Jesus died specifically for you to save you 2,000 years ago. Ibig sabihin, inisip ka na ng Diyos 2,000 years ago before you were born. At namatay siya specifically for you and for the church and for the body of Christ. Pangatlo po, the Spirit converted you and sealed you to accomplish what God had already planned. Now, there was a time na hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, hindi natin naunawaan ano yung ebanghelyo, namumuhay pa tayo sa kasalanan. Pero dahil kasama ka na sa inibig ng Diyos, inisniper ka na ng Diyos in the past, no? Kumbaga, nasipat ka na ng Panginoon in the past, at sinugo yung Santong Espiritu para maunawaan mo yung ebanghelyo, i-convict yung iyong puso, mag-respond ka sa ebanghelyo at ma-inlove ka sa Panginoong Hesukristo. So the Spirit converted. Hindi po tayo ang pumili sa Diyos, tayo yung pinili ng Diyos. At yung Espiritu ng Diyos ang nag-convert sa ating puso at sinelyuhan tayo para ma-accomplish yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. So ako po, dito po ako convinced na yung kaligtasan natin, pure grace. Ibig sabihin, biyaya talaga ng Diyos. Wala tayong ginawa para iligtas natin yung ating sarili. Yung pagliligtas ay ginawa lahat ng Diyos. Ang ginawa nga natin, puro kasalanan Wala tayong ginawa na magtutulak sa Diyos para sabihin ng Diyos na, uy, ang buti nitong tao na to, liligtas ko to. I don't think so. Tingin ko, ang tingin sa atin ng Diyos, makasalanan, mapupunta talaga sa kapahamakan. At sabi ng Diyos, sniperin ko nga to ng pag-ibig ko. Liligtas ko tong tao na to. Purely by God's grace. Kaya ito po yung ilan sa ating mga application ngayong araw. Ako po, ito, personal ko to, no? Appreciate your salvation, which is based purely on grace. Pagpahalaga natin, appreciate natin. Let's worship the Lord. Thank the Lord. Kasi yung pagliligtas sa atin ng Diyos, purely by grace, by God's grace. Kaya nga po sinasabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9,
wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin sa harapan ng Diyos, Lord, nagpakabuti ko, kaya mo ako pinili, di ba? Pagdating natin sa buhay na walang hanggang kapag kapiling na natin ng Diyos, wala ni isang tao na magsasabing, tumulong kasi ako sa kapwa ko, kaya pinili ako ng Diyos eh. Hindi po. Tayo po ay iniligtas ng Diyos sa tiyak na kapahamakan kasi deserve natin ang kapahamakan. Wala tayong ginawa na magtutulak sa Diyos na iligtas tayo. Nung niligtas tayo ng Diyos, ang naramdaman lang ng Diyos at that time, habag at awa, pag-ibig. Sabi ng Diyos, mamahalin ko to. Sniperin ko to. Mamahalin ko tong specific na tao na to. Ililigtas ko to. Yun, yung ating pong kaligtasan ay initiative ng Diyos. Galing sa puso ng Diyos. Point number 2. Acknowledge that we did nothing to cause God to love us. Ako po, wala talaga akong masasabi. Yung Diyos ay yung umibig sa akin sa panahon na makasalanan pa ako. Mga panahon na hindi ako kaibig-ibig. And I think yun yung biblical eh. Sa harapan ng Diyos, kaaway niya tayo, makasalanan tayo, hindi tayo kaibig-ibig. Walang kamahal-mahal sa atin. Pero even though hindi tayo kamahal-mahal, hindi tayo kaibig-ibig, at tayo nararapat para saan, even though ganun ang ating kalagayan, sa kabutihan ng kalooban ng Diyos, sa kanyang walang hanggang biyaya at sa kanyang minahal niya po tayo. At yung pagmamahal na yun, galing mismo sa Diyos. Wala tayong ginawa na mabuti or wala tayong katangian na masasabi natin, Lord, minahal mo ako kasi mabait ako. Pogi ako, maganda ako. Sa human relationships, ganun po eh. Common yan sa mga relasyon sa tao eh. Minsan po pag nagmamahal tayo, conditional. Minahal ko to kasi maganda, sweet, thoughtful, maaruga, mayaman, gwapo, masipag. Kaya minahal ko to. May kondisyon. Pero nung minahal tayo ng Diyos, walang kondisyon eh. Lahat tayo sablay, palpak. Pero minahal tayo ng Diyos without condition. Kaya po yung application 3 natin, napakahalaga po. Aspire to love like God. Magmahal tayo ng iba kung paano tayo minahal ng Diyos. By loving others unconditionally. Simulan mong mahalin yung asawa mo, hindi dahil masipag yung asawa mo, maganda, gwapo, maaruga, mapagmalasakit, etc. etc. Subukan mong mahalin yung asawa mo just because you want to love like God without condition. Mabait man yan, karespeto, kaibig-ibig, regardless. Mahalin mo yung asawa mo, mahalin mo yung mga anak mo, mga kaibigan mo, mga tao sa paligid mo, kahit na hindi sila kaibig-ibig. Kaya po yung Biblia sinasabi sa atin, mahalin natin ang ating kaaway. Yung kaaway natin, hindi kaibig-ibig, kinaiinisan nga natin eh. Pero ano sinasabi ng Biblia? Mahalin mo yung iyong kaaway. Bakit? Kasi inuutusan tayo ng salita ng Diyos na magmahal katulad ng pag-ibig ng Diyos. Minahal niya tayo nung mga panahon na tayo'y kaaway pa niya. Love your enemies. Love unconditionally. Love others like the way God loved us. Sana mag-improve po tayo sa pag-ibig. Yung pag-ibig po kasi natin kadalasan, impluwensya ng ibang tao sa atin. Mahal ko tong tao na to kasi napakalambing niya sa akin. 'Di ba? Yung ibang tao ang nagtutulak sa atin na mahalin sila. Pero alam niyo po, yung pag-ibig talaga ng Diyos, hindi ganun eh. Wala tayong ginawa na nagtulak sa Diyos para ibigin niya tayo, pero inibig niya tayo unconditionally. I hope mag-level up po tayo sa ating mga pag-ibig. Love without condition. Para po sa ating discussion, how can you practically love others unconditionally? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, thank you for loving me unconditionally. You sent Jesus to save me without any condition. Thank you, Jesus, for dying, not just to offer salvation, but to accomplish it for me. Your sacrifice was not vague or uncertain. It was personal and powerful. Help me to rest in the security of your finished work
and to walk each day with gratitude and confidence. Let this truth not make me prideful, but humble and worshipful, knowing that I did nothing to deserve it. Make me bold to share the gospel, knowing that you are still calling and saving your people. Lord God, use me as a vessel of your redeeming love. In Christ's name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Nakasama po natin dito sa ating daily devotion. Kung kayo po ay may natutunan, pwede niyo po ipaalam sa comment section right below this video. At wag po natin kalimutan na ibahagi po natin yung ating mga devotion sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.